Marami ang mga nakapagsasabi noon na pag-ibig daw ay walang pinipiling estado sa buhay. Kung ano man ang lahi mo, kung ikaw man ay maputi at maitim, o kaya naman ikaw ay mas matanda o bata, o kaya naman kung ikaw ay mayaman man o mahirap. Pero sa panahon ngayon ay marami na ngang naging praktikal. Praktikal mag-isip kumbaga, na kung saan iniisip nila kung ano man ang makakabuti sa kanila ang kanilang kinabukasan at mas pinipili nila yung taong kung saan sila giginhawa. Sa araw na ito ay isa namang bagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na kung saan ay may isang lalaki nga na galing sa mahirap na pamilya ang nakapag-asawa ng isang magandang babae. Ang lalaking ito ay itatago na lang natin sa pangalang Raven. Si Raven ay isang simpleng tao lamang galing sa isang mahirap na pamilya. Si Raven ay nakipagsapalaran sa isang lungsod para makahanap ng trabaho at siya nga ay nakapagtrabaho bilang isang construction worker. Daan pa mga araw ay nakilala nga niya isang napakagandang babae na may napakagandang mata at mga buhok. Pero ang higit sa lahat na mas hinangaan na Raven sa babaeng ito ay ang kanyang personalidad. Dahil sa kaiba nitong kagandahan at mukhang mayaman ay hindi nga ito maarte na babae at nakikipag-usap pa rin ito sa kanya at nakikipagtsikahan. Ang babaeng ito ay itago na lang natin sa pangalang Lara. Si Lara ay isang simpleng babae at sobrang napakabait. Dahil sa madalas na nag-uusap ang dalawa, dahil itong si Lara nga ay nagtratrabaho lang malapit sa pinagtatrabuhan itong si Raven, ay sila nga ay nagkainlaban. Dahil itong si Raven nga ay hamak na may itsura din ito at malakas din ang appeal. Lalong lalo na malakas ang sense of humor nito. Pero maraming tao nga ang pumuna sa kanilang relasyon, lalo na ang mga kakilala ni Lara. Dahil dapat daw ang kanyang sinagot ay yung mayaman niyang maliligaw. Hindi itong si Raven na isang hamak na mahirap lamang. Kalaunan nga sila ay ikinasal dahil sa labis na pagmamahalan nilang dalawa. Maraming ang hindi makapaniwala noon na ang napakagandang babae na si Lara na magiging maganda sana ang future nito sa piling ng mayaman niyang maliligaw ay ang mas pinili nito ang mahirap na lalaki na walang iba kundi si Raven. Na matapos na nga ang kontrata nitong si Raven ay bumalik muna ito pansamantala sa kanilang lugar. Samantala ito namang si Lara ay natanggap ng ito sa isang kumpanya at umalis ng ito sa dati niyang pinagtatrabuhan dahil sa mga puna ng kanyang mga kakilala doon tungkol sa relasyon nilang dalawa itong si Raven. Madali naman natanggap itong si Lara dahil sa katalinuhan nito at personalidad nito. Hindi nga inakala ni Lara na matatanggap siya dahil hanggang second year college lang ang natapos nito. Pero dahil sa ganda nito at galing sa pagsasalita ay nakapasok nga ito sa isang kumpanya na hindi niya lubos akalain. Nagsikap si Lara para sa kanilang dalawa ni Raven at ganoon din naman itong si Raven. Muli ring nakahanap ng trabaho itong si Raven sa lungsod at ang dalawa nga ay nagtutulungan para sa kanilang kinabukasan. Subalit dahil sa iba nga ang pakikitungo ng manager ni Lara sa kanya, dahil parang pinagnanasaan siya nito at inamin ng manager na gustong gusto niya itong si Lara at kahit pa alam nito na may asawa itong si Lara ay wala siyang pakialam dahil sobrang naiilab talaga siya dito kay Lara. Wala na nga nagawa itong si Lara noon kundi ang mag-resign sa trabaho niya at sinabi niya ang lahat-lahat sa kanyang asawa na si Raven. Ang nangyari kaya naman labis ang galit itong si Raven. Kaya nagdesisyon itong si Raven na sa bahay lang muna nila itong si Lara habang siya na lang muna ang magtratrabaho para sa kanilang dalawa. Umayag naman itong si Lara dahil naniniwala naman siya sa kakayahan nitong si Raven kahit pa ito'y hindi nakapagtapos ng pag-aaral at madiskarte din ito. Nung una ay ayaw sana pumayag ni Lara na manatili lang siya sa bahay dahil ayaw niyang mahirapan itong si Raven. Ayaw niyang mahirapan ang kanyang asawa pero dahil sa request ni Raven dahil nag-aalala ito, lalo na't malapit itong maghahasa ng manager nila itong si Lara ay napapayag na lang itong si Lara at wala na nga itong nagawa. Araw-araw ngang maagang umaalis itong si Raven para magtrabaho at iniiwanan lang niya ng pera itong si Lara para sa pagkain nito at mga kailangan nito. Kahit sa kakaunting kita lang ay halos binigay nga ni Raven ang lahat-lahat. Binigay nga niya ang lahat-lahat sa kanyang asawa kahit pa konti na lang ang matira sa kanya. At minsan nga ay pandesal lang ang nakain nito buong araw dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang asawa. Alam ni Raven noon na hindi sapat ang kanyang kinikita pero ginagawa niya pa rin ang lahat ng kanyang makakaya. Gabi na nga itong makauwi galing sa kanyang trabaho. Kinaumagahan ng naganda na nga itong si Raven papunta sa kanyang trabaho ay tinanong siya ng kanyang asawa kung may extra pa bang pera itong si Raven para bumili sana ng bagong suklay. Nang panahon iyon nga ay nainis itong si Raven sa kanyang sarili at sinabihan si Lara na wala na siyang sapat na pera na pambili ng suklay nito dahil nagamit na niya ang pera papaayos sa kanyang relong nasira. Pero sa halip na magtampo itong si Lara ay naintindihan nga niya itong si Raven kaya naman
Niyakap niya ito na mahigpit. Sabay sabi, okay lang yun mahal. Kamay na lang ang gagamitin ko habang nakangiti nga ito. At dagdag pa ni Lara, basta mag-ingat ka lagi mahala sa trabaho mo. Sobrang mahal na mahal kita. Mga oras na yun ay pinigilan ni Raven na hindi siya mapaiyak. Kahit pa na mga oras na yun ay awang-awa na nga siya sa kanyang asawa dahil wala nga itong ibang pinagkakaabalahan at wala nga silang telebisyon at wala rin kuryente. Pero patuloy pa rin siyang minamahal nito sa kabila ng lahat at sinasamahan siya sa hirap ng buhay. Dahil sa labis niyang pagmamahal sa kanyang asawa ay naisipan na lang nito na ibenta na lang yung relo na ipinaayos niya para mabilhan niya ng suklay ang kanyang asawa at makabili din siya ng mga grocery nila. Kaya naman yun ang ginawa nitong si Raven. Pumunta nga ito sa isang shop na bumibili ng relo. Ng mga oras na yun ay nagmamakaawa itong si Raven na taas-taasan ng konti ang presyo ng kanyang relo. At dahil sa nagustuhan naman ng bumili ang relo nitong si Raven, ay pinagbigyan nga niya itong si Raven. Ang relo ngang iyon ay natatanging alaala ng kapatid nitong si Raven sa kanya na namatay dahil sa aksidente. Ang kapatid niya ang nagbigay ng relong iyon at may sentimental value ito sa kanya. Kaya naman hirap na hirap itong si Raven na pakawalan ang relong iyon. Pero wala na nga siyang nagawa kundi ibenta ito para sa kanyang asawa dahil naawa na siya ng husto dito sa sinapit ng kanyang asawa dahil kahit suklay ay di pa niya ito mabilhan. Kaya naman nakabili siya ng suklay at mga kaunting grocery nila at ng araw na yun ay mas maagang ang umuwi itong si Raven para suprisahin sana ang kanyang asawa. At nang pabukas niya ng pintuan ay nagulat ito sa kanyang nakita dahil ang kanyang asawa ay nagpaputol ng buhok at sabi nito, "Mahal, bakit mo pinutol ang buhok mo?" At palungkot namang sabi nitong si Lara, ang totoo kasi niyan mahal ay ibinenta ko sa bayan ang buhok ko sa isang parlor at maswerte naman ako dahil naibenta ko ito. At para pala sa iyo ito mahalo ang relong ito dahil napansin ko madalas nasisira ang relo mo. Noong mga araw na yun ay gumawa din ng sakripisyo itong si Lara para sa kanyang asawa na si Raven. Pero nang makita ni Lara na may dala-dala itong si Raven ay sabi nito, "Ano yan mahal? Bakit may grocery ka? May pera ka pa ba dyan? Saan ka kumuha ng pera? At may suklay ka pa, ba't ka pa gumastos nito?" At palungkot namang sabi nito sa Raven, "Ang totoo niyan mahal ay binenta ko rin ang relo ko at maswerte rin ako dahil may bumili nito at binilhan pala kita ng suklay at pagkain mo kasi gusto ko sana ibigay ang mga gusto mo sa abot ng aking makakaya." Nang mga oras na yun ay pareho ngang napaiyak ang dalawa hindi dahil sa mga nawala nilang importanteng bagay sa mga sarili nila kundi dahil doon nila mas nasukat ang labis nilang pagmamahalan sa isa't isa sa hirap man o ginawa. Sa hirap ng buhay ay handa sila magtulungan at lumaban. Ang totoong pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung anumang merong material na bagay ang isang tao. Ang totoong pag-ibig ay handa mong ibigay ang lahat kahit pa wala kang hininging kapalit at pangalagaan ang iyong relasyon sa isa't isa para kayong mabuhay ng masaya at masagana. Kung nagustuhan nyo ang storyang ito ay pakishare naman. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood ninyo.